Hey, what is up mga kaonyok? Welcome back sa ating channel. This is your Maestro Onyok, ang maestrong magtuturo sa iyo ng kahit na ano. And kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. And as you can see, nasa labas tayo ngayon kasi aside na mahirap mag-edit ng background gamit yung green screen, matagal kasing mag-edit using green screen. So I decided just to have a raw video and nandito tayo ngayon sa labas. By the way, this is the Lugbiba Family Shrine. If you want to go here, if you want to pray, merong church dito. And if you want to have a time for yourself, you can visit here, located at Barangay Manudjang, Tubuk, Davao City. Mamaya, ituturo ko kayo sa lugar na ito. So this is the place. Medyo solemn yung lugar na ito. This is owned by priest, so ganun na lang ka solemn. And as well, you can also relax kasi nature yung environment dito. And I hope right now you are okay and you are in a safe place. So Davao City already shifted to GCQ from ECQ last March 15, 2020, and today, as of today, it is the 7th day of the implementation of the GCQ. During quarantine, marami yung mga tao na nawala ng trabaho, nawala ng pagkakakitaan, and tayo, meron ding iba na walang magawa or hindi magawa yung mga bagay na gusto nilang gawin or gusto nating gawin kasi nga delikado kapag lumabas tayo. In fact, nung pag-lift ng ECQ, maraming mga tao yung nagsilabasan. In fact, para silang mga preso na pinakawalan yung mga daan, marami ng mga sasakyan, maraming gustong lumabas, maraming gustong mamasyal. Kasi nga, after 2 months, siguro, or almost 2 months or almost 3 months na ECQ, at last, nagkaroon din ng less strict or GCQ na rule dito sa ating bansa. Yung lockdown is ginawa yan ng government for us, for the citizens, para maging safe tayo from the virus. So as citizen of the Philippines, we need to follow the law even if it's against our will, or kung hinto nito yung mga gusto nating gawin, kailangan nating sumunod sa kung ano man yung sinasabi ng gobyerno natin. Maraming mga tao yung nainis during the lockdown kasi daw bakit ganito, bakit ganyan. Natural kasi sa tao na maging reklamador kung ano yung mga bagay-bagay na nararanasan niya. During lockdown, I have realized a lot of things. I guess also kayo rin, marami kayong realize. So I will share to you some of my realizations during the lockdown and during this pandemic. Yung iba sa mga realizations ko, siguro pareho tayo nang naisip or na-realize during this lockdown. Meron din namang iba na magkaiba kasi it depends din yan kung how we think and paano tayo mamuhay. Unang-una, first na realization ko is we need to value time. In fact nga, meron ngang positive na naidulot yung lockdown or yung quarantine kasi we are given the time, in fact almost 3 months na nga, we are given the time to be with our family, to be with our loved ones. So instead of magreklamo tayo na gano'n, nakukulong tayo sa bahay, why not we appreciate the time na kasama natin yung pamilya natin, kasi hindi yan siya always na nangyayari. Isa yan sa mga positive na naidulot ng lockdown at ng
So pangalawang bagay na na-realize ko is that we must have a savings. Dapat mayroon tayong ipon kasi papareho nito ngayon sa panahon natin. Biglang nagkaroon ng pandemic, biglang magkaroon ng emergency. Swerte yung mga tao na merong mga ipon o merong mga savings kasi meron silang imbak na pera, meron silang gagastusin. Pero paano pag wala? So ano yung gagamitin? Aasa na lang sa gobyerno, aasa na lang sa ayuda. Kaya nga marami yung nagrereklamo kasi sila yung mga walang ipon, umaasa na lang sa binibigay ng gobyerno. So number 3 na na-realize ko is we must value health, we must value proper hygiene. Kailangan nating pahalagahan yung kalusugan natin. And kailangan, importante ngayon, after this one, after ng sakit na to, kailangan na natin hugas ng kamay at maging malinis sa pagkain or sa kahit anumang ginagawa natin. Dapat tayo maging malinis. Kasi unlike before, nung hindi pa ito nangyayari, parang baliwala lang sa atin na maghugas ng kamay. Yung iba nga kumakain na walang hugas ng kamay, yung iba kumakain kahit saan, kahit sa lugar. So after this one, after this pandemic, we must value health and proper hygiene. Pang-apat na na-realize ko is we must value our work. Kailangan nating pahalagahan yung trabaho natin. Kasi during the lockdown, marami yung nawalan ng trabaho, nawalan ng kita. So kailangan nating pahalagahan, kailangan nating gawin kung ano yung trabaho natin para at least worth it naman yung sweldo na natatanggap natin at hindi tayo basta-basta mawawala ng trabaho. Regardless kung ano man yung trabaho mo, janitor ka man, secretary, or basurero, kahit anong trabaho pa yan, whatever that job is, it is your bread and butter. So kailangan mong pahalagahan yan kasi dyan nabubuhay yung pamilya mo, dyan ka nabubuhay. So do your best, do your work. Number 5 is we must value and we must respect kung ano man yung ginagawa ng ating government. Kasi yung iba sa atin iniisip na very easy yung ginagawa ng gobyerno natin. Marami nga nagbabash sa ating president, sa ating mga government officials. Sasabihin ko sa inyo, it's not easy para gawin yung mga ginagawa nila. Budget, disiplina yung mga tao. So kailangan natin i-appreciate. Magpasalamat nga tayo na meron tayong ganitong uri ng gobyerno. Binibigyan tayo ng ayuda, binibigyan tayo ng pagkain, and just likes in this time. Instead naman na magpuro na lang tayo reklamo, why not we give thanks, salamat tayo sa kung ano man yung tulong na natanggap natin at kung ano man yung bagay na mga ginagawa ng ating gobyerno. Number 6 is live life to the fullest. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang yung buhay natin. So make every day as if the last day of your life. Yun lang yung secret na magiging masaya ka sa buhay mo. Kasi hindi natin alam, kapareho nung mga naging positive sa COVID-19. Sino ba naman yung mag-aakala na magpa-positive sila at magkakaroon sila ng ganong karamdaman and for worse, namatay. So hindi nila in-expect yun. So tayo, kung ano mang meron tayo, let's live our life. Gawin natin yung gusto natin, sabihin natin yung gusto natin para di masayang yung time natin at di tayo magsisisaw. And number 7, the last one na na-realize ko during this quarantine is we must pray and we must trust in God's plan. Kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, sa bansa natin ngayon, that is God's plan. Maybe siguro merong gustong iparamdam si God sa atin, merong gustong i-realize, kaya nangyayari itong ganitong mga problema. So magdasal tayo, pray always, ipagdasal natin yung mga namatay, pagdasal natin yung mga nag-positive, let's pray yung mga mahal natin sa buhay, and let us pray always na matapos na tong sakit na ito para happy na lahat at maging masaya na yung buong mundo. So yun yung mga bagay na
few things na na-realize ko during this quarantine. So I hope as what I have shared, meron din kayong na-realize o na-realize nyo rin yung mga bagay na nasabi ko. And kung meron man kayong mga bagay na na-realize na hindi ko na-mention, just kindly comment down below para ma-share nyo rin kung ano yung mga realizations nyo, positive realizations nyo during this quarantine, para ma-share din natin sa ibang nanonood and let's share positive vibe. So once again, this is your maestro. Maraming salamat sa panonood and maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At huwag kalimutang mag-subscribe at click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka sa next videos natin. Once again, this is your maestro. Stay safe, stay tuned, and peace